Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahanda ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Ang mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo nauupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang buhay natin ay isang pagpaplano no? Pagpaplano at saka pagsasagawa. Lahat yan, kahit sa pamilya, no? May plano para sa gagastusin, no? Sa bahay, para sa pagpapaaral ng mga bata, mga pagkain araw-araw, renta, lahat yan, no? Kailangan planuhin para maayos at hindi nababaon sa utang. Sa buhay natin, meron din talagang mga pagpaplano katulad ng pag-aaral, pagkatapos mag-aral, magtatrabaho, pagkatapos kukuha ng pipili ng asawa, no? At sana magkaroon din ng pamilya. Lahat sa buhay na ito ay pagpaplano. Naisip din ba natin na merong plano ng ating kaligtasan? Pinagpaplanuhan din yan, no? Kadalasan ang ginagawa po natin pagdating sa pananampalataya ay parang napapabayaan talaga natin
No, naiiwan po talaga yung tungkol sa ating kaligtasan kasi mas inuuna nga natin yung mga pang-araw-araw na buhay, kung kailan tayo yayaman, no? Pero yung plano ng kaligtasan na ipagpapaliban natin eh. Kaya pagdating na sa bandang huli, nasa huli rin ang pagsisisi. Parang haharap na lang tayo sa Diyos at hihingi tayo ng sorry. Mga kapatid, may plano ang kaligtasan. Kaya nga ang Diyos, simula pa noong pagkakasala ng tao, ay may plano kaagad, no? At yung plano kaagad yan ay kasing haba ng panahon. At doon sa kalagitnaan ng panahon na yan, ay pinadala niya ang kanyang sariling anak, si Jesus, para mapatawad na ang daigdig sa kanyang mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, nagkaroon ng buong pag-asa ang buong sanlibutan na hindi ito mauuwi sa hukay, sa kaparusahan at sa kamatayan, kundi sa buhay at sa buhay na walang hanggan. Si Kristo ang ating daan patungo sa kaligtasan na yan. Siguro mas maganda kung simulan natin yan sa ating sarili, kung talaga nais nating maligtas. No? Noon pa, nung bininyagan tayo, nagsisimula na yung plano ng kaligtasan eh. Huwag tayo makakalimot. No? Sana maging disiplinado tayo, na aware po tayo, kasi hindi naman natin alam kung kailan hihinto yung buhay natin. Hindi po ba? Kaya dapat araw-araw ng ating buhay, sinasaisip natin yan. Yung relationship natin sa ating Panginoong Diyos. At yung ikalawa, yung plano ng Diyos, ilagay naman natin sa aksyon. Kasi nga po, may plano ng kaligtasan ang Diyos para sa buong sangkatauhan. Hindi lang po yan sa katapusan ng mundo o kaya sa pag-akyat natin sa langit. Kung nakikita po natin ngayon yung ating kapaligiran, yung ating bansa na laganap sa kahirapan, laganap din sa korupsyon, no, bahagi ito ng kawalan natin ng pananampalataya sa Diyos at kakulangan ng ating pagpaplano. Pero kung sinusunod natin yung plano ng Diyos, naku, ang ganda-ganda na sana ng bansang Pilipinas, disiplinado lahat ng mga tao, may takot lahat sa Kanya. Very, very responsible yung ating mga leader. Sa atin naman na Katoliko, na 80% ng mga Katoliko ay napaka-responsable. Wala kang makikitang mahirap na tao. Sa madalit salita, yung plano ng Diyos ay nag-aalay ng kaligtasan sa atin dito sa mundo mismo kinagagalawan natin hanggang sa tayo makaakyat sa kaharian ng langit. Kaya mga kapatid, magplano tayo, no? At ilagay natin sa pagsasagawa, no, yung planong ating ginawa. Lalo na kung ito'y may kinalaman sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Magdasal po tayo. O Diyos, maraming salamat po sa plano na ibinibigay ninyo sa amin. At kami po ay hindi nagtatapos yung aming buhay sa hukay o kaya sa kaparusahan, kundi sa kaligtasan at sa tunay na kalayaan at kaayusan ng aming buhay. Tulungan niyo po kaming gawin ang inyong plano. Tulungan niyo po kaming gawin ang inyong kalooban sapagkat ito'y tunay na makakabuti sa amin. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon.